Hi! 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 O, ito na nga, natapos din. Up to final interview. So, meron na akong assessment talaga. Ganitong storya ko. Ito kasing ito kasing isang company na to na VA. VA siya, kilalang kilala. Ang taas ng sweldo. Nakapost sa website nila, 46,000. 46,000. Parang ang laki-laki, no? Ang laki pagkain mo. Tapos, ganito ang ganito ang instructions niyan. So, sa online, sasagot ka, may recruiter na naka-assign sa iyo. So, pag nag-online ka, syempre, alam mo 'yun, yung mga recruiter, lahat sila lalagay nila yung pangalan niya. Mention yung name ko kasi syempre pagdating naman doon pwede magsulutan eh. Pag sinabing, "Saan mo ba nakita to online?" So pwedeng sabihin pag online, walang recruiter na may hawak, no? Kasi online sa website o kaya sa mga Facebook post, Instagram, ganon. Nag-aagawan. Kagaya ng mga recruiter sa iba-ibang lugar, sa Bridgetown o sa Cubao, di ba? Nag-aagawan sila. Yung titwist nila yung mga, lalo na pagbaguhan kayo, titwist nila yung mga words mo. Pipilitin nilang pasabi sa'yo na walang nag-recommend sa'yo. Walang nag-refer. Kahit may nag-refer, kagaya sa akin, may nag-refer sa akin, pinipilit kong i-mention yung name niya. Sabi ko, ito ang nag-refer sa akin. Sabi niya, saan mo ba nakita? Sa Facebook? Saan mo na unang nalaman? Sa referral mo o sa Facebook? Pipilitin nila talagang i-twist yung mga salita para sabihin mong sa Facebook. Kasi pag sinabing sa Facebook, ibig sabihin, sila ang unang touch. First touch. First touch daw na room. Kasi makukuha nila yung referral fee. Siguro sa isang tao pwedeng 15,000. Ang matindi pa nun, minsan yung unang attempt lang, yung mapapasok ka lang sa loob ng office, 500 na. Tapos pag napasa mo yung initial interview, 1,000 na. Minsan 2,000 pa. Initial interview lang yun ha. Hindi pa yun, hindi ka pa employed. Wala pang job order. Basta nakapasok ka na, ipasa mo initial interview, may pera na kagad yung recruiter. Palagay ko ganito nangyayari. No? Kaya minsan pag nag-a-apply ka, pasado lahat hanggang sa final interview. 'Di ba? Kasi dapat yung mga typing test, yung mga language test, sa simula yan eh. Doon sa parte yan ng first meet na kasama ng initial interview eh. Doon pa lang babagsak ka na. Sabihin, bagsak ang typing mo, bagsak ang language assessment mo. No? Doon pa lang. Hindi, pinupush ka na sa sa second part ng test. Tapos, sa final interview, pinupush ka na sa final interview. At sa final interview, nandun na yung agreement, no? Kailan ka magsisimula ng training, may backup ka ba, meron ka bang battery pag nag-brown out, meron ka bang ganyan, internet pag nag-brown out, malayo ka ba sa opisina namin, may bala ka bang mag-abroad sa loob ng isang taon, may bala ka bang pumunta sa probinsya, no? Pagka nakuha mo ba itong trabaho ito, pupunta ka na sa probinsya. Ganun na usapan. Hindi na yung assessment pa. Hindi yung resulta ng assessment. So ngayon, pagdating sa final interview, ang ganda ng usapan lagi, tapos biglang i-email ka, bumagsak ka raw sa typing test, language assessment. Hindi siya hindi siya nagmamatch ba? Hindi nagmamatch. Yung mga pinagsasabi nila, palagay ko, gimmick to ng mga recruiter eh. Nag-aagawan sila eh. Kasi nung Thursday, may invitation ako, sabi, try mo uli, pumaso na yung grace period nung naunang application. Which is assessment din ang kinabagsakan nun. Tapos, Friday sabi nung kausap namin nung Thursday, pasado ka na, antay mo na lang yung response for final interview. Either tomorrow is Friday or Monday kasi walang Saturday, Sunday. Walang Saturday, Sunday sabi nung recruiter na nauna. So hinayaan, no? Sabi, 48 hours, wag mo isama yung Friday. Eh di expectation ko Monday, Tuesday.
Aba, Saturday, alas 6, 6:45, may natanggap akong email. Meron na daw interview ng 8:40. So, 6:45, 8:40, oras lang. Imagine mo, in-email ka, tapos nag-oras lang ang pagitan, hindi man lang the day before. No? Ibig sabihin, makikita mo na talaga na walang common sense, na walang organization. Para bang sinabing email ko to, sa antayin ko na. Parang akala mo gising ka na no. Kahit ang usapan next week, no? Tapos tinignan ko yung email, ibang grupo. Ang iniisip pala nitong grupo na tong pangalawa, first timer ako. First timer na naman, napapasok na naman ako dun sa initial assessment. So wala na, nagpunta kami sa Saturday na yun, nagpunta na kami sa bundok. No? So hindi ako nakasagot. Tapos Sunday, may na-receive naman ako Sunday. Iba na namang tao. Mag-uusap daw kami, hindi naman niya sinabing final interview o initial interview. This is for Tuesday, sabi niya, Tuesday. Di binuksan ko yung email, nakalagay scheduled for Sunday. Interview scheduled for Sunday at 4:15. Weird, no? Sabi walang Saturday, Sunday, ngayon may schedule akong Saturday and Sunday, magkakaibang tao. Tapos finally, Tuesday na. So, pagbukas ko nga nung Zoom link, nakalagay, this meeting is scheduled for 26 Sunday 4:15. Tuesday na yun, hindi man lang nabago yung Zoom link, no? So ang gulo-gulo. Tapos nag-uusap kami, yun nga, sinabi na nga yung schedule ng training, onboarding, kano sweldo, ganun, benefits. Tapos tinanong na yung pwede kong software na mapag-aralan muna habang nag-aantay, kasi matagal eh. Isang buwan na tenga. Isang buwan muna, tapos training, tapos tsaka palang hahanapan. No? Yung training is, so isang buwang tenga, 1.5 months additional, so 2.5 na yun. Training, wala pang matching, no? Parang too good to be true, no? Tsaka wala ka talagang kasiguraduhan, kasi sa training din, intense, malalagas ka rin. Marami rin pwedeng malagas. Kaya naisip ko, mga recruiter lang to, kumukota ba? Yung mga recruiter, gusto lang nilang makabuo ng quota nila, kasi ibang departamento yung mga recruitment eh. Naisip ko nga, baka wala naman talagang opening eh. Binubuo lang ng mga recruiter yung mga headcount nila eh. Sama nung pinagagawa nila. Sana kung may problema ka sa typing, sana hindi ka na umabot sa final. Dahil may results na eh. AI powered eh. Nakita ko na nga yung results ko eh. Pasado na nga yung results eh. Nakita ko na nga eh. Kasi pagkatapos mo ng AI powered, hindi na tao ang kausap mo sa mga language assessment. Tsaka hindi na rin tao sa typing. Agad-agad lalabas yung results. Pasado yun. Tapos in the final, pagkatapos ng final, biglang bagsak. Ulo-ulo lang talaga. Parang wala kang kausap na tao nga eh. Totoo nga yun. Ingat kayo sa ganyan. Yung mga too good to be true. Tapos kukunin nila yung data mo. Kukunin nila yung data mo eh. Kasi kung ano-ano pinapasubmit sa'yo. Parang data mining. Kaya mahirap na talaga. Mahirap. Tsaka meron talagang alam mo na, may mga politicking pa rin. Siguro yung mga recruiter nagagawa, nagunahan. Kasi hindi sila synchronized eh. Di ba yung una kong kausap, iba yung schedule niya. Doon sa pangalawang kausap. Yung una kong kausap for final interview, yung pangakausap for initial. Yun, mag-ingat lang kayo sa mga ganyang VA na lalaki ng lalaki na sweldo. Para ding BPO, yung kunwari may mga HMO hindi mo magamit-gamit. No? So yun lang, ingat lang kayo. Marami dyan sa mga sa mga Facebook, Instagram, no?
Data mining. Data mining na malapit. Alam niyo kung bakit nalaman ko itong mga sa recruitment na to? Nung tumambay ako sa Bridgetown, nakausap ko yung mga recruiter. Ayun, pinagsasabi sa akin kung sino pinakamababa ang magbigay, kung sino pinakatotoo, ano ba yung talagang range ng mga sweldo. Mga range ng mga sweldo, makakakuha ka naman ng 28 to 35. Lalo na pag-experience ka na. Kaya lang mahirap yung work from home. Parang bihirang-bihira na kasi may mga setup na sila eh. May mga opisina na sila eh. Ba't pa sila magpapa-work from home? No? Kaya, yun. Kaya naghahanap ako work from home. Para makontrol ko na lahat. Makontrol ko yung kinakain ko, tsaka yung environment, no? Ay kasi sa lahat sa dalawang BPO napuntahan ko, ang lamig eh. Sobrang lamig. Tapos minsan, alam mo yun, may problema pa sa parking. Tapos yung iba, nasa malls, ang mamahal ng parking. Para sa parking na lang mapupunta yung yung sweldo mo. Tapos yung pagkain, hindi masarap. Minsan malamig pa. Tapos sa labas kakain sa bangketa, no? Maraming ganyan. Maraming ganyan kasi yung nasa loob ng kumpanya hindi healthy. Siyempre yung toxic, kahit kanina mo naman sabihin, toxic. Dahil ang kaharap mo mga all walks of life of all ages, iba-ibang trip. Iba-ibang trip. Iba walang experience, iba may experience. Siyempre, iba mga bata pa, rebellious. Tsaka merong may system sa loob ng BPO. May pagka-sindikato rin yung mga minamanipulate din yung mga metrics. Kayang-kayang i-manipulate, kitang-kita na. Dun sa 18 months kung na-spend na ma-manipulate. Pero syempre, in the end, babagsak ka rin. Sasabit ka rin, hindi mo na rin kakayanin. Kasi maapektuhan ka rin eh. Yung bang sasabihin, mananahimik lang ako dito para walang gumalaw sa akin. Ha? Parang hindi tayo pare-pares ng hangin na hinihinga, no? Para sabihin mong hindi ka gagalawin. Walang kakanti sa'yo. Kasi oras na umangat ka na, marami nang makakapansin. Diba? Eh, alam mo naman ng Pilipino, ayaw ng ganun. Diba? Sabihin nila, hindi ka naman ganun kagaling, ganun. Hanapan ka ng butas. So yan yung mundo natin ng mga mga BPO and VE. Pero siyempre hanap pa rin tayo kasi gusto ko rin talaga dito. Setup talaga. Na o kaya mag-direct VA ka na lang. Doon na rin bumabagsak yung iba eh. Kaya yung mga ganyang VA na third party, later on kasi, dediretso na yan. Doon sa client nila, dediretso. Automatic yan, matic yan. By common sense. Kasi magbabayad sila triple. Triple ang ibabayad doon sa ahensya. Eh sa'yo, one slot lang. Di ba, $1,000 ka. O less than, no? Pagdating dun sa $3,000, $3,600, $1,000 lang sahod mo. Di ba? Di automatic dahil close na kayo ng kasi magiging kanang kamay ka nga nung CEO eh. I-assign ka sa isang CEO eh. Magiging kanang kamay ka malalaman mo lahat ng buhay niya. Credit cards niya, address niya, pamilya niya, mga anak niya. Medical niya, tatawag mo siya ng doktor. Lahat. Pati schooling, pwedeng patulong sa enrollment. Magiging ka nga kanang kamay. Kaya sigurado yun, didiretso na yun sa'yo at pag-uusapan nyo na magkano ba pinapasahod sa'yo. Sabihin mo, mag-resign ka na dyan at bibigay ko na lang yung sweldo mo, doble pa. O kahit doble niya sweldo mo, $2,000. Mas mababa pa rin kaysa ron sa agency. No? So matic yung kaya sinasabi nila. Tinatanong pa nga sa final, meron ka bang projection na aalis ka ng bansa? Isipin mo yun. Pati yung mga issue na ganun, saan ka ba nakatira? Matagal ka na ba dyan? Ina-assure nila na doon ka nakatira at wala kang balak umuwi ng probinsya o mag-abroad. Tapos ibabagsak ka sa language assessment na ipinasa mo naman. No, weird, no? Weird. Sobrang weird. Umuulo-ulo lang yung iba rito. Umuulo lang. Kumukuha lang ng head count. Yan. As we go along, we learn. Hindi naman ako nagsisisi kasi ang dami ko na pag-aralan. Nag-aral talaga ako.
tungkol sa pag-BBA. So, nag-aral talaga ako. Dahil mula nung in-email ako ng invitation, nag-aral na ako. Kaya napag-aralan ko yung tungkol sa pag-BBA at yung mga software. So, wala naman talagang nasasayang. No? Parang in a sense, nag-deep in ka na rin sa mundo ng BBA. Yun. Yan, nakabili pa ako ng laptop. Yung laptop ko, sinetap ko pa for training kasi kailangan may battery. So, tinest ko pa yung battery kahapon. 5 hours. So, bili ka ng dalawa, di ba 10 hours ka na. Diba? Kasya na sa isang shift. Kung sakali magka-brown out. Wala naman talaga actually problema mag-charge to dahil pwede mo itong i-charge sa sa motor. May converter AC to AC to DC. Kabit mo sa kotse o sa motor. Ayun. Magiging AC. Pwede mo i-plug yung laptop. Ginagawa ko yun sa kotse. Minsan nagme-meeting kami sa loob ng kotse. So yun. Napansin ko na talaga. Tapos alam mo yung parang yung sasabihin lang yung failure language exam na dapat expected ko last week pa yun. Na-email lang sa akin yun 1 minute after the meeting. After the good talk, no? Good 38 minutes final interview. So weird, no? Weird talaga, weird. Tsaka all that nonsense na gibberish na pinagtatanong pa yung mga kasabihin pa sa yung sweldo, yung schedule mo ng training, no? Para saan? Para saan pa na pagsasabihin mo pa yun? Kung may work day, kung mga BPO kayo, may work day na nakalagay lahat. Para saan pa, di ba? Tapos biglang sabihin bagsak sa language. Ulo. Sige. We keep looking. Marami pa ako nakita ng mga Amazon, work from home, no? Yung naglalabas ka lang ng mga benta, no? Parang piniklear mo lang yung mga benta. So, may nakita akong ganun eh. Ano pa ba yung nakita ko? Yung moderation din. May nakita rin akong work from home moderation. Parang mas gusto ko yun. No? Tsaka yun sa pa yung annotation. Yung AI annotation. Meron din sa bahay nun. Yun. Naghahanap din ako nun. Ingat kayo.